Nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi kong ganyan, aba, grabe ito. At saka, Ano puro Ginto. yung basement nyo sa San Juan, oo, noon. Nakita nyo, puro ginto. Ginto. O anong sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold with He his bought- earnings? And he trade, and he, Sir. with his earning, and then he traded in gold. Bakit postponement. hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos- Bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong na ganun pala Wala ang naman sinabi ni maniniwala sa kanya. Kasi sino naman siya noon. At saka under the American rule, 45 noon. Katapos, Okay. pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. True enough, itong nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that gold he had nung araw, 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Eh di, nahulog na yung bahay niya sa weight of that. Hindi, the basement na lupa na yun eh. $32. Meron akong dokumento lahat yan. Okay. Meron akong kaso na mga ilang daang kaso, mga 500, 800, puro panalo. The trial of the century, nanalo ako, wala akong nakaw. Wala akong nakaw ang Marcos. Eh, ilang taon na ito? 27 years kami tinatagtad. Oo. Yung Swiss banks po, nagsabi na, well, the Swiss Supreme Court said na lahat yan nasa gobyerno yan at talagang nakaw yon. Hindi na, paano na nakaw? Wala, ni gold, walang gold ang central bank noon. Eh, paano magnanakaw sa walang pagnanakawan? Aha. Pagka makita ninyo ang mga dokumento namin, Ba't hindi nyo pinakita sa korte? eh wala Bakit naman nasa maninig inyo? sa akin. Sino naman ako ngayon? Oh. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Oo. Ng 20 years na pagka-presidente ni Marcos, hindi Oo. siya tumanggap ng sweldo. Generation lahat yun sa UP College of Law. So, saan daw ho Pero din yung akin, Oo. pumunta sa KB noon kasi inuumpisahan pa lang yung kabataan barangay na Opo. natag ni Amy, Opo. aming panganay na anak. Opo. Hindi kami nagsusweldo. Aha. Sa katotohanan, si Marcos may konting kaya na nung bago siya maging presidente, lalo na bago pa siya maging Pangulo? Oo. Pangulo o Oo. bago kami nag-asawa. Sapagkat ang aming honeymoon, after 11 days romance, nag-round the world tour kami. At saka binigyan na po napakalaking itong sing-sing na brilyante. So, hindi mabibigay ng mahisang mahirap. Oo. So, ibig sabihin, talagang binili niyo ito ng legal at hindi nakaw, madam. Sinasabi nung ilan. Alam mo, Egan, Oo. itong 23 years na ito, at saka, simpleng arithmetic, Opo. ang total budget ni Corazon Aquino was double that of Marcos in 20 years. Oho. Yung 20 years ni Marcos sa pagka-presidente, tingnan ninyo sa yearbook Opo. ng ating National Statistic Office. Opo. Makikita ninyo ang budget ni Marcos ang 20 years,